Hello traders, hello friends, welcome again to my channel. I'm Coach J. And syempre market updates muna tayo on the pairs that are included in our watch list like gold, euro, USD, and GBP USD. Yan, so syempre careful tayo dahil later merong mga high impact news na naman kay US. And syempre later din yung non-farm payroll, okay? Yung NFP. Alam naman natin na kapag NFP ay talagang nagiging volatile ang market at syempre yung mga levels ay nai-invalidate. Okay? So, extra careful tayo. Kaya naman mag-analyze na tayo ngayon. So, starting with the daily time frame, okay? So, dito sa gold, kita naman natin na yung na-create na candle yesterday was this one, doji siya. Okay, so ibig sabihin indecisive or equality in the market. So ibig sabihin magkakaroon lang muna ng wiggle-wiggle or ping-pong dito sa area na to. And possible, waiting siya mamaya sa news for NFP. Okay? So, pero alam naman natin na ang gold ay looking at the weekly time frame ay talagang uptrend siya. Okay? So, nagkikreate siya ng series of higher highs, and higher lows. Okay? So, hintayin natin siyang magkaroon ng breakout dito sa area na to. Tsaka tayo mag-buy ulit. Okay? Or possible din na mag-deeper pullback. Okay? Kaya mamaya talaga magkakaalaman sa news. Okay? So, pero ngayon, if we will look the lower time frame, ayan, mas nakita na talagang ranging lang siya or bounded in between these two levels. Okay? Ito yung resistance, ito yung support. Okay? So, ngayon, medyo wait and see tayo. Okay? Yan. So, choppy ang market, ranging lang siya. Kaya wait and see. Then, Euro USD naman. Ayan. So, dito naman sa Euro USD, no, ang last na move niya ay uptrend dahil nagkikreate siya ng series of higher highs and higher lows and then na-create itong double top na to. Alright? Or yung tinatawag na M pattern and then overextended na siya. So, possible na kapag makakita tayo ng bullish price action, ay i-retest niya itong kahit dito sa neckline nitong nakita natin na double top or M pattern. Okay, so too late na rin kasing mag-sell sa ngayon. Okay, kasi overextended na rin siya. Baka maipit din tayo. Okay, so if magbabay naman, kailangan talaga natin ng matinding price action na magsasabing paakyat na siya dahil kita naman natin na nagkikreate talaga siya ng series of lower lows and lower highs pa. Tignan natin ang H4 time frame. Yan, so clearly downtrend pa talaga ang market, okay? Yan, so pero narito na tayo sa critical area, kaya hintayin na lang talaga natin ang NFP kung ano yung i-unfold ng market, alright? And then last, GBP USD, looking at the daily time frame, very aggressive din ang move to the upside, pero ngayon ay bigla naman nagkaroon ng move to the downside, okay? So, possible na bumaba pa siya, okay? So, yung previous na demand level ay na-break niya na. Ayan, and then, very aggressive din ang mga sellers. Kaya, sobrang downtrend ngayon ang market. Okay? And then, looking at the H4 time frame, hindi naman mag-sell, pero syempre, hintayin natin na bumalik siya dito sa level na to. Okay? Or i-touch niya itong EMA 200 ulit na ito. Tapos and then i-touch ulit itong EMA 200 and maghintay tayo ng confirmation. Saka ulit tayo mag-sell. Okay? Pero sa ngayon, too late na mag-sell pa tayo. Okay? And then, pwede rin tayong mag-buy. Okay? So, ito muna yung first target natin kasi mataas pa rin ang TP, 90 pips pa rin. Worth pa rin mag-buy, especially bullish talaga ako dito kay GBP USD dahil ang higher time frame ay bullish as well as yung COT report, okay? Pero syempre, habang downtrend pa siya, we have to respect kung ano yung gagawin ng market, okay? Yan. Invite ko ulit kayo sa aming Discord community
wherein nag-share kami ng aming mga trade setups. Okay, and kahapon nga yung trade ko ulit sa gold ay na-share ko ulit. So, nagpipihit naman yung aking buy entry sa gold. Yan, so yun lang. I hope marami ulit kayo natutunan sa video na ito. Bye-bye!